Kasi dahil dito, ang unang ginawa namin is we go house to teach ordinarily ito. Pero sinabi ko sa iyo kanina na dito sa Cordillera, ang daming nagpa-practice ng occult. Ibig sabihin, pag nagpa-practice ka ng occult, sabi ni Father Sikia dito sa libro niya, meron entry point of the devil to control you, to deceive you, ganun. Kaya dito, ang daming mga demonic attacks. Usually, yung tinatawag natin na oppression. Na-oppress, ibig sabihin, nakakasakit sila, nananaginip silang nakakatakot, o kung ano-ano dyan. Kasi nga, into the occult sila. Ang maganda dito sa ministry ay, ina-explain namin sa kanila yung spiritual warfare na kaya sila inaatake dahil meron silang ginagawa na mali, na kontra sa kalooban ng Diyos. Right. If you contradict the will of God, wala sa demonyo ka, wala ka sa state of grace. And if you are not in the state of grace, marami kang attacks. Magkakasakit ka talaga, kukontrol ka talaga ni demonyo. Na-discover namin na pag tinuruan namin yung members ng family to really practice kung ano yung tinuturo ng Divine Mercy, especially confession. Alam natin yan, di ba? Right. Maraming beses na narinig natin na one confession is worth 100 exorcisms. Right. At dito sa ministry namin, nakita namin na totoo ito. Pag tinuruan namin yung mga tao na mag-confess, especially ituturo sa kanila paano mag-good confession. Kasi kung minsan, kahit pala nagko-confess yung Katoliko, pag bad confession, wala ring effect. So, one of the things na tinuturo namin is how to have a good confession. Good confession. Kaya meron akong module dyan kung paano turuan yung mga Katoliko dito sa Cordillera, paano mag-good confession. Module means course? Hindi naman. Simpleng turo. O parang catechesis. That before you go to confession, kailangan gawin mo yung 3 hours. After you go to confession, another 3 hours. Yung mga ganon, simpleng paraan ng pagtuturo para maturuan talaga yung mga Katoliko. Kasi nakakalungkot, kahit confess sila ng confess, pag hindi naturuan ng good confession, wala Tulad ito, isang katekista, nagko-confess pero bad confession kasi nahihiya sa pare, kaya yung pinakamalala niyang kasalanan, hindi kino-confess hanggang sa nag-retire siya, hanggang sa nakinig siya sa turo ko. At saka sa akin pa siya nag-confess. Sabi niya, Father, hindi ko ito kinonfess ng matagal kasi nahihiya ako. Pero nung naintindihan ko yung turo mo, i-confess ko na ngayon. Di ba? Nakakalungkot yung ganun na for your whole life, hindi ka nagkaroon ng good confession. Oo, katikista. So yun po yung maganda dito sa ministry. And you know what? Pag tinuro talaga yung deep, yung totoong turo ng Catholic Church, makikita mo yung transformation ng mga tao. Tulad dito, meron kaming family na naturuan dito. Dati yung bahay nila ay ginagawang pagamutan, occult practice. Akala nila okay yun. Katikista ulit ito matagal ng katikista. How many years na? 98 years old siya ngayon. Pero dahil sa deception, akala niya yung kanilang ginagawa ay tama. But when they heard us, yung tinuturo namin, especially based on this, naging curious sila, so tinawag yung grupo namin, nag-evangelize kami sa kanila at naintindihan. At nung naintindihan, yon lahat ng family, in fact, it is not only the family, pero the whole clan. Ibig sabihin, marami sila dyan. Nag-confess na lahat na mga bahay, especially yung mga bahay na ginamit sa mga ritual nila sa paggamot, an exercise or diniliverance namin yon, house cleansing. Tapos nag-renounce sila. Renounce nila yung dating practice nila. At ngayon, 100% pure na sila na Catholic Church. Iniwanan na yung dating ginagawa nila. At nakita na nga nila yung transformation ng kanilang buhay. In fact, mamaya sa radio program ko, yung isa sa kanila ay mag-witnessing. Ikokwento niya yung conversion story nila na noon, akala nila ito yung tama, yung mga ganun. Noon, akala nila yung puti na duwende na alaga nila, pinapakain pa. Akala nila, kasi dahil puti daw, okay yun. Nakikita talaga nila? Oo, pinapakain pa nga, inaalagaan. May bahay pa dun sa bahay nila. So, to that extreme. Pero dahil nga sa evangelization, na-convince sila and renounce everything. And now, they know the difference. So, yung bahay nila, pinalaki, yung hall. Pero sa ngayon, ang tinatawag na ay yung mga tao para ma-evangelize sila.
Yun yung amazing transformation just because of evangelization. Yeah. Our ministry of evangelization. Balikan ko yung Good Confession, Father. Saan nila makikita yung module mo na yan? Wala naman. But ibig sabihin, I teach this kung meron kaming grupo, ganun, kung may seminar. Parte ng tinuturo namin pag nag-i-invite ang isang grupo, ang isang parish, ang isang DEC, tinuturo namin yun. Kasama talaga yun sa tinuturo namin pag nagpapaseminar kami ng spiritual warfare. Pero nakagawa ka na ba ng video mo na yan? Para Meron, pwede pero balikan natin mga pero viewers. matagal, no. Meron sa yung 3 hours before and after confession. Ano ba yung isang good confession, Father? In the Catholic Church kasi, namimiss natin na you need to prepare for confession. May mga Katoliko na agad-agad pumunta sa confession na hindi ginawa yung mga requirement. Isang pinaka maganda at importante na aspeto ng confession is you prepare. Failure to prepare prepares you to fail, sabi ni John Wooden. Tama po yun, totoo po yun. If you do not prepare for a good confession, wala talaga. So for you to prepare, meron ka dapat yung review of life. Meaning, you examine your Examination of conscience. examine your conscience, examine your consciousness, examine your life, yung buong buhay mo. You use the 10 Commandments, you use the tenets of the Church, you use the teachings of the Church, yung mga ganon, 7 capital sin, baka guilty ka doon, para makita mo talaga kung ano yung mga kasalanan. Kasi ang nangyari sa Katoliko kuminsan, several times na may narinig ako, Father, wala akong kasalanan. Pero pag tinulungan ko yung Katoliko na yan, using the 10 Commandments, the teachings of the Catholic Church, yung explanation ng Catechism of the Catholic Church regarding the 10 Commandments, sabi, ang dami palang kasalanan. Ibig sabihin, etong Katoliko lang na ito, hindi aware na kasalanan pala yun, kasalanan pala yun, kasalanan pa yun, kasi hindi sila natuturuan kung paano magkaroon ng examination of conscience. So yun yung unang arko, yung review of life. They need to review their life kung ano ba ang kasalanan at ano yung totoong kasalanan nila against this list of sins in the Catholic Church. Importante yun. So, yun ang kuminsan ay hindi ginagawa ng mga Katoliko. Kaya, medyo... Dapat ba isulat nila sa papel yung mga kasalanan nila, Father? Usually ina-advise para hindi makalimutan. For example, if you have a plan na next week mag-confess ka, dapat simulan mo na ngayon, every night, mag-examination of conscience ka, review your life, tapos pag may naalala ka, isusulat mo. Kasi kuminsan, parte ng spiritual warfare, no? Satan does not want you to remember your sins. Kaya dapat magdasal ka, magnilay-nilay ka, tapos pag may naalala ka, mas maganda pag isulat para during that time na magko-confess ka, alam mo na kaagad yung i-confess mo. Kasi kuminsan, nakakalimutan eh. Ang ganda ng mga shinare mo, I'm sure na makakatulong yan sa ating mga viewers, especially for good confession. Napaka-importante. Paulit-ulit kong naririnig yan sa mga clergy, mga shepherd natin na good confession talaga dapat. Hindi lang yung makapag-confess lang. Diba? At alam mo ba na isa sa request ni Jesus in the diary of Sister Faustina Kowalska na kami na pare dapat turuan namin yung mga laigo na mag-confess. Mag-confess. To know how to ask for mercy. Wow. Oo. Kasi sabi ni Jesus, I died on the cross for you, for your salvation. But if you do not ask, parang sayang eh. Ayun. Parang ang tao ngayon, akala nila okay sila. Kaya hindi sila nagmamakaawa sa Diyos. Ang Diyos ay may awa. Pero alam naman natin na you need to ask, di ba? Ask so that you will receive. So isa sa ni-request ni Jesus ay turuan yung mga tao para humingi ng kapatawaran. And how do they ask for mercy? By going to confession, which is the sacrament of mercy. That in confession, may awa ang Diyos. Ang dami naming experience na yung tao, pag naturuan mag-confess, talagang mag-iiba yung kanyang buhay. Wow. Kaya dito namin na proof na importante talaga ang confession. Napaka-powerful ang confession. And no wonder, brother, na kaya inaatake palagi ang confession in the Catholic Church because Satan knows that if you deceive Catholics para maniwala sila na no need to go to a priest for confession kasi yung pare na yan ay tao din lang yan. Direct to God na lang. Direct to God na lang. Maraming Katoliko ang ganyan. Kaya hindi sila nabe-bless. Pero nung na-convince na namin sila na mag-confess, doon nila naranasan yung tuloy-tuloy na grasya ng Diyos. Amen.
Marami kaming cases na ganyan. Yeah, actually, yan nga yung nakikita ko mga arguments ng iba na ba't ako magko-confess, pare, di na makasalanan din naman yan, di ba? So, pero hindi nila naintindihan na ang talagang nagko-confess talaga sila mismo kay Jesus, di ba? Yeah, we are just instruments. Yeah. Siguro nakikita nila yung mga post na picture na isang pare nagko-confess tapos at the back Yes. of the priest is the Jesus. image of divine mercy na siya yung nagbibigay ng awa. In fact, sabi ni Jesus sa diary ni Sister Faustina Kowalska, the priest is just a facade. The priest is just my facade. Do not choose a priest. Kahit sinong pare, kahit makasalanan nga na pare, gagamitin ko yan. Ako ang nasa likod niyan. Instrumento ko lang yan. Yan o lang. Yeah. Oo. So, ibig sabihin, Father, kahit itong pari na to na involved na mga certain issue at alam natin makasalanan, yung binibigay niya sa confessions, Effective pa rin, Father. In the Catholic Church, kung minsan dahil sa kaso ng pare, siguro inaalis ng simbahan yung faculty ng pare na yun to hear confession naman or to say mass dahil sa scandal. Yeah. Ganun. So, in reality, pwede, but to avoid the scandal, hindi binibigyan ng simbahan, ng authority yung pare na yun to hear confession naman. Pero the point is, kahit sinong pare na, kasi hindi naman, ang pare, kasi ang argument ng iba is makasalanan din naman yan, di ba? Pero hindi. It's Jesus who is forgiving you through the priest. Yun yung point doon. No. Amen. Ang gano'n ng Father.